Wah, wah, wah. Mga bro, may dala na naman akong horror movie. American Horror Story pa rin ang tema natin ngayon. Ang Bahay sa Pine Street. Simula ng kwento, isang bagong kasal na mag-asawa, para makatipid sa gatas ng sanggol. Kaya lumipat sila sa isang malaking bahay sa isang liblib na bayan. Para naman may buhay ang bagong bahay nila. Kinagabihan, nag-ayos sila ng isang party. Dahil sa ingay ng party, napagpasyahan ni Xiaomei na umakyat na lang sa taas para magpahinga. Pero pagkapasok pa lang ni Xiaomei, bigla niyang nakita ang isang matandang lalaki na nakatingin sa taas. Kinausap niya ito ng may pagtataka at tinanong kung ano ang nangyayari. Si Walter, nagpakilala siyang isang mangkukulam, at sinabi kay Xiaomei na kakaiba ang bahay na ito. Nakaramdam siya ng isang kapana-panabik na puwersa. Sasangguni pa sana si Xiaomei kung ano iyon. Ngunit biglang may isang matandang babae ang dumating at humihil. Inaangkin nitong may chismis siyang sasabihin kay Walter, at hinay na si Walter palabas. Nakatingin si Xiaomei sa itaas at nakaramdam ng kakaibang pakiramdam. Pagkatapos ay bumalik siya sa sala, habang nakaupo sa tabi ni Dawson. Napansin niyang kakaiba ang kilos ng lahat, at panay ang titig sa kanya na para bang may kakaiba. Naramdaman ni Xiaomei ang pagkailang. Lumipas ang oras at dumating na ang hating gabi. Pagkatapos ng party, naglilinis si Xiaomei. Si Dawson naman ay naghuhugas ng pinggan. Pagkatapos ay sinaway niya si Xiaomei dahil sa sobrang tahimik nito. Dapat daw ay mas makipagkaibigan ito sa party. Pero labis na nagalit si Xiaomei sa narinig. Dahil kay Dawson kaya siya lumipat dito. At nag-away silang dalawa pagkatapos. Lumabas si Xiaomei sa corridor at nag-ayos ng gamit. Itatapon niya sana ang basura sa banyo. Ngunit pagbukas niya ng pinto ay may nakita siyang anino. Akala ni Xiaomei ay may naiwan pang tao. Pagkasara ng pinto ay agad siyang humingi ng tawad. Pagkatapos ay sinabi niya ito kay Daming. Sinabi ni Daming na palayasin niya ang taong iyon. Pagkatapos ay muling pumunta si Xiaomei sa pintuan ng banyo. Nang makita niyang walang sumasagot sa pagkatok niya, binuksan niya ang pinto, ngunit laking gulat niya. Nang buksan ng ilaw ay walang tao sa loob. Pagtalikod niya ay parang may nakita siyang tao sa kabila. Pagkatapos ay pumunta siya sa pintuan para tingnan kung ano ang nangyayari. Sinigurado niyang wala ng tao sa labas bago niya isinara ang pinto. Nang mga sandaling iyon, dumating si Dako sa tabi niya. Sinabi ni Melissa sa kanya na umalis na ang lalaki. Pagkaakyat ni Dako sa taas, nakadama si Melissa ng kakaibang pagkabalisa. Kinabukasan, maaga nang umalis si Dako para magtrabaho. Si Melissa naman ay nag-aayos ng mga gamit sa bahay. Nakalagay lang niya ng kahon sa aparador. Bigla na lang akong nakarinig ng katok mula sa baba. Pero pagbukas ko ng pinto sa baba, wala namang tao. Sinarado ko ang pinto at akmang aakyat na sana, nang muling kumatok. Muli kong binuksan ang pinto dahil sa pagtataka, pero ganoon pa rin, wala namang tao sa labas. Inis na akong lumabas para tignan kung ano ang nangyayari. Inilibot ko ang paningin ko pero wala talaga akong nakitang tao. Pagkapasok pa lang, may narinig na naman siyang kalabog sa taas. Dahil sa pag-aalala, dali-dali siyang umakyat para tingnan. Pagkaakyat niya, tumigil na ang kalabog. Pero may kumatok naman sa ibaba. Pagbukas niya ng pinto, may taong nakatayo sa labas. Si Lisa raw ang kapitbahay niya. Para raw ipakita ang pagtanggap sa kanila, may dala siyang isang pinggan ng espesyal na produkto ng lugar. Noon ay nakatitig lang si Lilia sa bahay nila. Masayang nilaya siya ni May na pumasok at maupo. Ngunit may sinabi si Lilia na may gagawin siya sa bahay kaya tumanggi siya. Pagkatapos ay isinara ni May ang pinto. Pagkatapos ay nagpatuloy siya sa pagliligpit ng bahay. Kakalabas lang niya ng kahon. Pagbalik niya ay nakita niyang bukas ang pinto ng aparador. Nagtataka siyang lumapit at isinara ito at nakita niyang maayos naman ang kandado. Pagkatapos ay lumabas na siya na buhat-buhat ang kahon. Ngunit pagdating sa may hagdanan ay nakita niya na ang mga gamit ay nakabuhat na sa baba. Labis na natakot si Melissa nang makita niya iyon. Nang gabing iyon, pag-uwi ni Dato, ay ibinahagi niya ang kanyang mga karanasan sa trabaho. Ngunit biglang sinabi ni Melissa na kakaiba ang pakiramdam niya sa bahay. Akala ni Dato ay may sakit siya. Iihatid ko na sana siya sa ospital. Pero nang marinig iyon ni Maymay, dali-dali nitong sinabing guni-guni lang iyon. At pagkatapos ay hindi na nila pinansin pa iyon. Kinabukasan habang naliligo si Maymay, may narinig siyang ingay at inakala niyang si Dawson na ang pumasok. Pagkatapos ay namatay din ang ilaw sa banyo. At may isang lalaking sumulpot sa likuran niya. Ipinatong ng lalaki ang dalawang kamay niya sa kanya. Dahil sa sobrang pagkasukle, lumabas siya kagad. Ngunit pagkabukas pa lang ng ilaw ay pumasok na si Dex mula sa labas.
Si Xiaomei ay labis na nasindak sa nakita. Pagkalabas niya, nais niyang sabihin kay Bex ang pangyayari. Ngunit biglang may kumatok. Sabi ni Bex, sana si Xiaomei na ang magbukas ng pinto, dahil ito'y sorpresa niya para kay Xiaomei. Pagbukas ni Xiaomei ng pinto, si Lisa, ang matalik niyang kaibigan, ang nakita niya. Lubos niyang ikinatuwa ang pagdating ng kaibigan. Nang makaupo na silang dalawa, ikinakwento agad ni Xiaomei kay Lisa ang mga nangyari sa mga nakaraang araw. Para sa kanya, napaka-misteryoso talaga ng bahay na ito, pero pareho ang iniisip ni Lisa at Dawson. Kapwa nila iniisip na dahil ito sa pagbubuntis ni Xiaomei, kaya pala nagkaroon ng sunod-sunod na ilusyon. Dalawa ay hindi naniniwala na may multo. Si Xiaomei, nang marinig iyon ay hindi na rin nagpaliwanag pa. Pagkatapos, sinabi ni Lisa na gusto niyang umihi at umalis. Nang mga oras na iyon, ang anak ni Lisa ay biglang nagkaroon ng kakaibang kilos. Nagsimula itong kumaway sa hangin sa likuran ni Xiaomei. Kuryoso niyang tinanong ang bata kung sino ang kausap nito. Pagkatapos ay sinabi ng bata na may multo raw doon. Bigla na lang siyang nakaramdam ng matinding takot, tapos narinig niya ang pagsara ng pinto sa taas. Tulala lang si Xiaomei. Pagkatapos, dumating si Lisa at ginulat siya. Kinuwento ni Xiaomei kay Lisa ang nangyari. Pagkatapos, umakyat si Lisa para tingnan ang sitwasyon. Sabi niya kay Xiaomei na wala namang tao sa taas. Buksan din ang pinto. Dumating din agad ang gabi. May dalang kandila sina Lisa at Xiaomei papuntang silong. Ginugulat ni Lisa si Xiaomei, kunwari multo. Nagbibiruan pa ang dalawa. Biglang may kumatok sa taas. Halika na, halika na. Huwag. Grabe, muntik na akong mamatay sa takot. Sabi ni Lisa noon, magbubukas siya ng alak. Tinatanong ni Daming kay May kung nagdududa ba siya na may multo rito. Nakita niya kung gaano katiyak si May. Agad siyang lumapit kay May para sabihin na imposibleng may multo sa mundong ito. Pagkatapos, dumating si Lisa sa tabi nila, at sinamahan si Daming sa pagkontra sa iniisip ni May. Pero habang papunta si Lisa para magbukas ng alak, sinabi niyang nakabukas ang pinto ng basement. Pagkarinig ni Xiaomei noon ay sinabi niyang siya na ang magtatanggal. Pagdating niya sa basement, nakita niya ang mga bitag na inayos ni Dawson para sa mga daga. May isang malaking marka ng palad sa gilid. Pagkaakyat niya sa taas, nakita niya sina Dawson at Lisa na nagtatawanan. Agad niyang sinabi na may nakita siyang marka ng palad sa basement. Pagkatapos ay nagpaliwanag si Dawson na siya ang nagpalit ng bitag. Inimbitahan siya ni Lisa na sumali sa forum. Pero galit na galit si Xiaomei noon, dahil hindi nila talaga pinapansin ang bagay na iyon. Pagkatapos ay hinaipan na niya ang kandila at natulog. Mabilis na lumipas ang oras at sumapit ang hating gabi. Bigla na lang nagising si Xiaomei sa kanyang pagtulog, at nakita niyang bumukas ang pinto sa kabila. Agad siyang bumangon at isinara ang pinto. Pagkatapos ay lumabas siya. Nakarating siya sa may hagdanan. Nakita niya roon ang anak ni Lisa. Kuryoso siyang tinanong kung bakit hindi ito natutulog. Sabi ng bata, natatakot siyang makatulog. May multo raw kasi na nakatayo roon. Kinabahan agad si Xiaomei nang marinig iyon. Pagkarinig ni Dawson at Lisa, lumabas sila. Pagkatapos, nakita ni Lisa na may dugo ang anak niya. Nung mga oras na iyon, hindi pinakinggan ni Dako ang paliwanag ni Mema. Sinabi niya kay Mema alas 3 na ng madaling araw. Wala raw multo sa mundo. Tapos, pumunta na siya para tingnan ang kalagayan ng bata. Kinabukasan, dahil natatakot si Lisa na matakot ang anak niya, kaya umalis na sila roon. Pagkapasok niya, sabi ni Xiaomei, gusto na niyang lumipat dito, pero ayaw talaga ni Dawson na umalis. Sa tingin ni Xiaomei, pwedeng tawagin si Walter para tumingin. Sabi naman ni Dawson, panloloko lang daw yun. Kaya tinanggihan niya si Xiaomei, at sinabihan si Xiaomei na maghintay pa ng ilang araw. Kung mangyari pa ulit ang ganoong sitwasyon, sana ay harapin na niya ito. Tingnan natin kung ano ang nangyari. Makalipas ang ilang araw, nakatanggap si Xiaomei ng isang pakete. Nakita ng delivery man na buntis si Xiaomei kaya sinabi niyang medyo mabigat ito. Hiniling niya sa asawa ni Xiaomei na tulungan siyang buhatin ito sa taas. Lumingon si Xiaomei at may nakitang anino na dumaan sa taas. Ngunit nang lumingon siya pabalik, wala na ang delivery man. May dala siyang pag-aalala sa puso. Umakyat siya sa taas para tingnan kung ano ang nangyari. Napakahirap ng ginawa niya.
Sa wakas, nakalabas din siya roon. Pero ang pinto ay nabasag ng isang hindi maipaliwanag na puwersa. Dahil sa pangyayaring ito, pumayag si tatay na dalhin ni Xiaomei si Walter sa kanilang bahay, at sumunod sa kanya ang kanilang ina. Pagdating sa silid, sabi ni Walter, gusto niyang makausap si Xiaomei ng mag-isa. Pagkatapos, hinayla na palabas ni Aling Mema si Dex. Pero pagkaupo pa lang at nakapag-usap na sila ng kaunti, sinabi ni Walter na hindi siya mangkukulang. At binawi niya ang lahat ng sinabi niya kanina habang nakapila. Labis na nagalit si Mema nang marinig iyon. Paulit-ulit niyang pinapaalis si Walter. Umalis ka na. Nakita ni Walter ang nangyayari. Mabilis siyang natakot at umalis. At sumunod din ang ina ni Xiaomei. Nang makita ito, nagsimulang maghinanakit si Dawson kay Xiaomei. Nagtalo sila dahil dito. Sa huli, pinili niyang sabihin ang linyang ito, huwag na nating pag-usapan pa ang multo sa bahay. Pagkatapos ay tumalikod na siya at natulog. Kinabukasan, pumunta si Xiaomei sa kwarto sa taas para kausapin si Dawson. Bigla na lang may sumulpot na anino sa hagdanan. Tapos, sinarado na ang pinto ng kwarto. Paglingon ni Xiaomei, wala na si Dawson. At bukas na rin ang pinto ng aparador. Pagkatapos, biglang pumasok si Dawson mula sa labas. At sinimulan na niyang aliwin si Xiaomei. Nakita niya na bukas ang pinto ng aparador. Habang nagkukwento si Xiaomei, ginagalaw niya ang aparador para harangan ang pinto. Nang makatulog na si Xiaomei, bumaba na si Dawson. Bigla na lang siyang nakarinig ng ingay mula sa taas. Pagbukas niya ng pinto, nakita niya na ang aparador ay nakaharang na sa pinto, at si Xiaomei ay mahimbing na natutulog sa kama. Akala ni Dawson ay kalokohan lang iyon ni Xiaomei. Kinabukasan, nagising si Xiaomei at nakita niyang nasa bahay na ang kanyang ina. Pagkatapos, akmang tatanungin na niya kung ano ang nangyari. Sinabi ng ina niya na hindi siya mapakali dahil sa multo kagabi. Natakot na raw si Dawson at wala sa sarili. Kaya naman, nagdesisyon ng ina niya na magpakonsulta kay Xiaomei sa isang psychologist, dahil hindi pa rin sila naniniwala sa sinabi ni Xiaomei. Pagkarinig niyon, wala na ring nagawa si Xiaomei kundi tanggapin ito. Ngunit, may kakaibang pangyayari pang naganap. Ng araw na iyon, habang inihahanda ni Xiaomei ang kuna ng sanggol, matapos niyang lagyan ng kutsan ay bigla na lang itong naangat. Ano ba talaga ang gusto mo? Nagmamadali siyang pumunta sa bahay ng kapitbahay para hanapin ang babae. Pero ang bumukas ng pinto ay dalawang babae. Ang kakaiba, ayaw magsalita ng dalawa. Lalong umiinit ang ulo ni Xiaomei sa nakita niya. Kaya naman natakot ang dalawang babae at agad na isinara ang pinto. Pagkatapos, nagsimula ng makaramdam si Xiaomei ng pagsakit ng tiyan. Sinubukan niyang tawagan si Walter. Pero simula nang umalis siya sa bahay noon, lagi na lang busy ang telepono ni Walter, at matagal na siyang nawala. Pag-uwi niya sa bahay, nang umuwi na rin si Dawson galing sa trabaho, agad niyang sinabi kay Dawson na problema ng bahay ito. Kaya pala sa tingin mo may problema ako sa pag-iisip. Pagkarinig ni Daming nito ay naghanap siya ng psychologist. Samantala, si Xiaomei ay dumating na sa may hagdanan. Tinanong niya kung ano ba talaga ang gusto nito. Pagkatapos ay nagsimulang gumalaw ng paulit-ulit ang mesa. Buko. Buko. Nang magising siyang muli, nalaman ko na lang na nasa ospital na pala ako. Sabi ni Mama, tumalon daw siya mula sa taas ng building. Mabuti na lang at walang malubhang nangyari. Tapos dumating si Dapo. Sabi niya, sana daw ay isilang ko muna ang bata bago tayo mag-usap. Akala niya kasi gusto ko nang lumipat sa ibang bahay. Kaya daw niya ginawa yung pagtalon para ma-abort ang bata. At mapilitan kaming umalis pareho. Ngunit ngayon, ang mga mata ni Dapo ay nasa anak na lamang. Sinabi niya mismo kay Mema, na hindi na siya mahalaga. Pagkatapos ay umalis na siya. Samantalang si Mema, wala nang ningning ang mga mata. Pagkalabas ng ospital, kinaumagahan ay sinabi ng ina na si Dapo ay nagkaroon na ng promosyon. Nang marinig iyon ni Mema, bigla siyang nanlumo. Tinatanong niya si Daming kung bakit hindi siya kinonsulta. Tapos sinabi ni Daming na balak niyang manatili roon, kasi mababait daw ang mga kasamahan at kaibigan niya doon. Nagalit si Maymay nang marinig iyon. Gusto kasi ni Maymay na lumipat na sila ng tirahan. At sa tingin niya, ang anak lang ang iniisip ni Daming. At hindi na siya mahalaga kay Daming ngayon. Kaya umalis na si Maymay sa hapagkainan.
Kinabukasan ay agad niyang tinawagan ang kanyang ina, at sinabing balak niyang umalis doon mag-isa. Pagkatapos ay umuwi siya at nagsimulang mag-impake. Ngunit habang nag-iimpake pa lamang siya, biglang sumara ang pinto ng kanyang silid. At pagkatapos ay muling sumakit ang kanyang tiyan. Natakot siya at agad na tinawagan si Dako. Sa pang-aaliw at pampatibay loob ni Dako, sa wakas, binuksan na ni Xiaomei ang pinto. Nakita niyang wala namang kahit ano sa labas kaya ibinaba na niya ang telepono. Pero biglang may tuwalya sa sahig. Tigilan mo yan. Pagbukas ni Dawson ng pinto, nakita niyang nakaluhod si Xiaomei sa sahig. At basa na ang damit ni Xiaomei dahil sa takot. Pagdating sa ospital, nanganak ng maayos si Xiaomei. Pagkatapos ay umuwi na sila ni Dawson kasama ang kanilang anak. Lumipas ang isang buwan. Isang araw, naglakad-lakad si Xiaomei kasama ang kanyang anak. Pag-uwi ni Dawson galing sa trabaho, magpapalit pa lang sana siya ng damit, nang biglang bumukas ang pinto ng aparador sa likuran niya. Pagkasara niya nito ay may narinig siyang ingay sa labas. Pagtingin niya ay may nakita siyang aninong dumaan. Pagkatapos ay dumating siya sa silid na may kuna. Bigla na lang may sumulpot na anino sa likuran niya. Nag-iba ang eksena. Si Xiaomei ay tumanggap ng tawag mula kay Dawson. Pero ang narinig niya ay puro ingay. Nalaman niyang may nangyaring masama kay Dawson. Agad siyang umuwi kasama ang anak. Iniwan ni Xiaomei ang anak at tumakbo paakyat. Pagdating niya sa taas at binuksan ng pinto, isang malamig na hangin ang sumalubong sa kanya. Parang may nakita si Xiaomei. At nanatili siyang nakatitig sa loob at binagalan ang paglalakad. Pagkapasok niya sa loob, nakita niyang nagkagulo na ang silid. Pagkatapos ay bumaba siya, at habang nakatingin sa kabila, nanginginig ang kanyang labi. Habang lumilipat ang kamera, si tatay ay nakahiga na sa lupa at mapayapang pumanaw na. Makalipas ang ilang araw, inilibing na ni Melissa si tatay. Pagkatapos ay umalis na siya at ang kanyang anak sa bahay na iyon. Dito nagtatapos ang pelikula.